Hinamak na manugang. Kabanata 201 May mga tao talagang hindi makakain ng ubas, sabihin mo lang na maasim ang ubas. Pagkaalis ni Alex Dixon, napakasaya ni Ren Feng at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Matamis siyang niyakap ni Megan Lewis at sinabi sa magandang boses, "Brother Feng, salamat, uminom ang kapatid ko ng gamot na ito kahapon at bumuti na siya." Ayos lang, kinurot ni Ren Feng ang kanyang makulay na katawan at ngumiti ng masama. Kailangan mo akong pagsilbihan ng maayos ngayong gabi. Gumastos siya ng 240 milyon para bilhin ang kahon ng ointment kagabi. Naubos na ang kanyang pribadong pera. Gumamit pa siya ng ilang sasakyan bilang collateral. Sa huli, lihim niyang binayaran ang isang bahagi ng pera mula sa departamento ng pananalapi ng kumpanya na halos hindi kumita ng sapat na pera. Kinuha niya itong kahon ng pamahid at ibinigay ang kalahati kay Mark Lewis. Ang natitirang kalahati ay inihanda para magamit para sa exhibition. Pagkatapos, inutusan niya ang Pharmaceutical Research and Development Team sa Renhitang na mabilis na gumawa ng ointment ng maramihan. Hanggat inilalagay ang pamahid sa merkado, tiyak na magdudulot ito ng sensasyon. Kapag dumating ang oras na yun, ang kumpanya ay magkakaroon ng malaking kita at siya ay gumawa ng isang malaking kontribusyon sa kumpanya. Tiyak na pahalagahan ng kanyang ama ang kanyang talento, magagamit din niya ito para supulan si Renan at samantalahin ang pagkakataong ilagay ang kumpanya sa kanyang mga kamay. Ang exhibition hall ay nasa unang palapag, maraming mga pabrika ng parmasyutiko at mga kinatawan mula sa klinika ang dumating, iniabot na nila ang gamot sa mga organizer. Inabot din ni Alex Dixon at Chen Xiaojiao ang mga plastic box. Nang makita ng staff ang plastic box ng Tiger Bone Ointment, isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Gayunpaman, dahil sa mukha ng klinika ng Pamilya Show, hindi siya kumibo at naghahanap ng kubol para ayusin ito. "Halika, mamasyal tayo," hinayla ni Chen Xiaojiao ang kamay ni Alex Dixon at naiinip na naglakad papunta sa exhibition hall. Napahawak ng mahigpit si Alex Dixon sa maliit niyang kamay. Mainit at madulas ang palad niya. Nahihiya siya at gustong bumitaw, ngunit mas hinigpitan siya ni Chen Xiaojiao at tuwang-tuwang tumakbo. Buti na lang, sa high cheng ito, ipinilig na lang niya ang ulo sa puso at sundan siya. Sa maluwag na bilog na exhibition hall, maraming booth sa paligid, may iba't ibang gamot sa kanila. Maraming mga pabrika ng parmasyutiko at mga kinatawan ng klinika ang tumayo sa tabi ng kanilang sariling mga pagtatanghal ng exhibition bilang paliwanag. Ang bawat pangunahing pabrika ng pharmaceutical ay kumuha ng pinakamahusay na gamot at pagsisikap na isapubliko ito. Kabilang sa mga ito, walang kakulangan ng mga bihirang at mahalagang mga halamang gamot. Gayunpaman, tumingin si Alex Dixon sa paligid at nakitang nakakarinig ito. Gaano man kahusay ang gamot na dinalisay ng mga mortal, hindi ito kahit 1% ng gamot na dinalisay gamit ang mga walang kamatayang spells. Sa halip, ang ilang gamot na ginawa mula sa mahalagang mga halamang gamot ay nasayang sa mga katangian ng panggamot. Nasa gitna ng booth ang Show Family's Clinic, sa tabi nito ay nakatayo ang 2 alagad mula sa klinika upang punan ang mga numero. Gayunpaman, inilibot ni Alex Dixon ang paligid ngunit hindi nakita ang kanyang Black Jade Ointment. Iniisip niya kung ano ang iniisip ng organizer, bigla niyang nakita ang kanyang gamot na nakalagay sa isang sirang kahoy na istante sa sulok. May metal bin din sa tabi niya, kung hindi niya titignan mabuti ay hindi niya mapapansin ang gamot sa sulok. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi niya alam kung minamaliit siya ng organizer o sinadya. Sa pagkakataong ito, bagamat ang nag-organisa ng Medicine Exposition ay ang National Medical Hall ng Jing City, ang nag-organisa ay ang Ren family ng Hai Cheng. Sa makatuwid, ang mga display cabinet ng Renhi Hall ay may pinakamagandang lupain, sinakop nila ang kabuuang 4 na display cabinet. Dinala ni Ren Feng ang isang malaking grupo ng mga babaeng empleyado ng kumpanya na nakasuot ng high-slit cheongsam, napaka-eye-catching nila. Mayroon ding malaking grupo ng mga tao sa harap ng mga display cabinet. "Ganito ang suot mo kahit nagbebenta ka ng gamot, Bulger." Tiningnan ni Chen Xiaojiao ang porma sayon at nakaramdam ng disgusto at dumura. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Isa lamang itong paraan para i-promote at i-komersyal ang mga tao." Naiinis na sinabi ni Chen Xiaojiao, kung ang TCM ay katulad niya,
na nakahanap ng grupo ng mga kababaihan na may mga nakasisiwalat na damit na paikot-ikot, matagal nang natapos ang TCM, Renhitang, kung hindi dahil kay Renan, matagal na itong tumanggi. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Elder Ren. Ang kanyang panganay na anak, si Renan, ay malinaw na may magandang kinabukasan, nagawa pa niyang umunlad at umunlad ang kumpanya. Ngunit nagustuhan pa rin niya si Ren Feng, huwag tingnan kung paano si Ren, Sinan ang namamahala sa kumpanya, ang tingin lang ng pamilya sa kanya. Umiling din si Alex Dixon, iniisip na malamang ay may kinalaman ito sa background ni Renan. Kahit gaano pa siya kahusay, sa mata ng pamilya, isa lang siyang illegitimate child. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Chen Xiaojiao, nandito na si Boss Ren. Tumingala si Alex Dixon at nakita si Renan na naglalakad kasama ang ilang tao na mingiti sa kanyang mukha. Kumusta, Master Dixon? Bago pa man makalapit si Renan ay agad niyang iniabot ang kanyang kamay bilang paggalang. Inunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at nakipagkamay sa kanya. Sabi niya, natapos ko na ang paghahanda ng repairing ointment, tingnan mo. Pagkasabi nun ay may inilabas siyang porcelain box sa bulsa at binigay kay Renan. Kinuha ni Renan ang kahon na may seryosong tingin, binuksan niya ang takip at maingat na sinipsip. Isinawsaw niya ang kanyang daliri dito at inilagay sa kanyang bibig upang subukang mabuti, bamantong hininga siya at sinabing, tulad ng inaasahan kay Master Dixon, ang pinahusay mong formula na ito ay 2 beses na mas mahusay kaysa sa orihinal. Ito ang formula, inabot ni Alex Dixon ang Race Eta, gumamit ako ng murang medicinal herbs, nabawasan din ng 1/3 ang gastos. Salamat, Master Dixon, lubos akong nagpapasalamat. Puno ng pasasalamatan ang mukha ni Renan, kinuha niya ang Race Eta gamit ang 2 kamay ng may paggalang. Ang pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot ay may malaking halaga ng pera. Si Alex Dixon, sa kabilang banda, ay natapos ang pananaliksik sa isang araw. Ito ay walang alinlangan na nagliligtas ng 10-10 milyong pondo ng pananaliksik at pagpapaunlad. Nagmamadaling kinuha ni Renan ang isang bank card at ibinigay ito, Master Dixon. Mayroong 1 milyon sa card na ito. Ito ay isang maliit na token mula sa akin, kung hindi mo ako iginagalang, mangyaring tanggapin ito. Tiningnan ni Alex Dixon ang bank card ngunit hindi ito kinuha. Saglit siyang nag-isip at sinabing, I think you are also a kind person, I don't want the money, but I still have a few prescriptions, can I use your pharmaceutical factory's production line to mass-produce them? Ito, nag-aalangan si Renan. Bagamat pinamahalaan niya ang Renhitang Company, binabantayan ng kanyang ama ang pabrika ng parmasyutiko, hindi niya magawa ang desisyon. Nag-isip si Renan ng ilang segundo at sinabing, Master Dixon, wala akong autoridad na pamahalaan ang pharmaceutical factory sa Rentang, ngunit handa akong mamuhunan sa pagtatayo ng bagong pharmaceutical factory para kay Master Dixon. Boss Ren, bukas palad ka na magbigay ng pabrika ng parmasyutiko kay Kuya Alex. Halos lumuwa ang eyeballs ni Chen Xiaojiao nang marinig niya yon. Pagtatayo ng pabrika ng parmasyutiko, ito ay isang malaking pamumuhunan, kahit na ang isang maliit at katamtamang laki ng pabrika ng parmasyutiko ay hindi 10-10 milyon. Pinunasan ni Renan ang kanyang mga kamay at awkward na sinabi, Master Dixon, wala akong gaanong kapangyarihan sa pamilya, kahit na ito broken scatter, hindi maganda ang pag-iisip ng tatay ko. Kaya wala akong pondo para i-invest pansamantala. I-produce mo yung gamot, 20 million lang ang pinaka-move on, tingnan mo yung shares ng pharmaceutical factory. Meron akong 40%, nasa kamay mo na ang natitirang 60%, how about it? Sa ganitong paraan, maaari niyang ilipat ang mga pondo at bigyan ng kontrol ang pabrika ng parmasyutiko kay Alex Dixon. Umiling si Alex Dixon, hindi, maaari ka lang kumuha ng 1%, gusto ko ng 79% ng mga nagkokontrol na bahagi ng pabrika ng parmasyutiko. Natigilan si Renan at nahihirapang sinabi, natatakot ako na hindi ako payagan ni ama na gumamit ng kaya karaming pera. Ayos lang, casual na sabi ni Alex Dixon, mag-i-invest muna ako ng 600 million, kung hindi pa sapat, pwede kang mag-apply, ang pera ay numero lang sa akin, ang kailangan ko ay isang taong kayang gawin ito. Iyon ay bakit gusto kitang makatrabaho.
Nang matapos siyang magsalita, nanlaki ang mga mata ni Renan, tinitigan siya nito na parang hindi niya kilala. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi ako malinaw sa pharmaceutical factory. Gagamit ako ng 300 million pambili ng lupa para ipatayo ng pharmaceutical factory. I invest the rest of your production line, na masisira. Kukunin ko ang kalahati ng shares. Paano kung ganito? Kabanata 202 nanginginig si Renan sa tuwa. Ang Success Scattering Powder mula sa Ren family ay isang hindi kumpletong bersyon lamang, hindi sinuportahan ng kanyang ama ang kanyang pagpapaunlad ng gamot na ito, kaya hindi siya pumayag na mag-invest ng masyadong karaming pera dito. Gustong patunayan ni Renan ang kanyang sarili, ngunit wala siyang pera. Ngayon, si Alex Dixon ay nag-invest ng 300 milyon, iyon ay higit pa sa sapat. Nang makitang hindi siya nagsasalita, napakunot ang noo ni Alex Dixon, hindi sapat ang 600 milyon, pagkatapos ay mag-invest ka muna ng 1 bilyon, gawin mo kung ano ang nakikita mong angkop. Hindi, laking gulat ni Renan na puno ng pawis ang kanyang noo, mabilis siyang umiling, 300 milyon ay sapat na. Hindi banggitin ang pagtatayo ng isang medium-sized na pabrika ng parmasyutiko, kahit na ang pagtatayo ng isang malaking kumpanya ng parmasyutiko ay sapat na, higit pa rito, ang pagbuo ng linya ng produksyon para sa successive scattering ay ganap ding sapat, maging ang pera para sa pamamahagi ng gamot ay magiging sapat na. Siya ay walang katulad na nasa sabik, patuloy niyang pinupunasan ang kanyang pawis, nakaramdam ng pagkagulat sa kanyang puso. Sa pagtingin sa mga ordinaryong damit ni Alex Dixon, ang kabuuang halaga ng damit na suot niya ay hindi lalampas sa $500. Gayunpaman, hindi pa siya nakarating, si Alex Dixon ay talagang nag-take out kaya karaming pera. Napatulala din si Chen Xiaojiao, alam niya na napakahusay ng mga medikal na kasanayan ni Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na mayaman ito. Higit pa rito, isa siyang tycoon na hindi makatao. Pagkatapos makipag-ayos ni Alex Dixon sa pabrika ng parmasyutiko, tinawagan niya si Song Yulua at hiniling sa kanya na maglipat ng malaking halaga ng 1 bilyon sa account ni Ren Hitang. Tungkol naman sa 1% shares na ibinigay niya kay Renan, ito ay dahil plano niyang magtayo ng pharmaceutical factory sa Haicheng. Kadalas ay nasa Jinling siya, kaya hindi siya madalas pumunta sa pabrika ng mga parmasyutiko, maaari niyang ipaubaya ito kay Renan, ang shareholder, upang pamahalaan ito. Nasa kamay pa rin niya ang ubod ng race data na inilabas niya, kahit na si Renan ang namamahala sa United Ren Hall, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paglabas ng sekreto. Master Dixon, pupunta ako kagad at aasikasuhin ang paggawaan ng mga parmasyutiko bukas, nakabawi si Renan sa kanyang pagkagulat at mabilis na sumagot. Alam niya ang lakas ni Alex Dixon, kahit na ito ay 1% ng mga bahagi, ang mga dibidendo na makukuha niya ay magiging 1 beses na mas malaki kaysa sa Ren Hitang. At para makipagtulungan kay Alex Dixon at maging shareholder ng kanyang pharmaceutical factory, hindi na ito hinintay ni Renan. Habang nag-uusap sila, pumasok sina Megan Lewis at Mark Lewis sa exhibition hall. Biglang nakita ni Mark Lewis sina Alex Dixon at Renan at agad na nakonsensya. Mabilis niyang hinayla ang kapatid at mabilis na naglakad palabas, umiwas sa kanilang dalawa. Uminom na siya ng ointment, at unti-unting bumalik sa normal ang kanang kamay niya, tuwang-tuwa siya. Buti na lang at kasama ni Renfeng ang kapatid niya, kung matagumpay ang pakikipag-ugnayan, ang Lewis family ay makakaakyat sa isang malaking puno at makakain ng walang pag-aalala. Gayunpaman, si Ren Hitang ay nasa ilalim pa rin ng pamamahala ni Renan. Ang magkapatid ng Lewis family ay patuloy na nagpapahangin para kay Renfeng, na humihiling sa kanya na kunin ang kumpanya at sipain si Renan. Hindi nakita ni Renfeng si Megan Lewis, hinahanap siya kung saan-saan. Bigla niyang nakita ang mga ito at sumigaw ng mahigpit. Alex Dixon, anong kalokohan na naman ang ibinubulalas mo sa kuya ko? Renfeng, huwag kang bastos kay Master Dixon. Tinulungan na ni Master Dixon ang Ren family na gumawa ng repairing ointment, siya ang benefactor ng Ren family, nagdilim ang mukha ni Renan, at sumigaw siya, mabilis na humingi ng tawad kay Master Dixon. Kuya, huwag makinig sa kalokohan ng pandaraya, nagpakita ng disdain si Renfeng, tinanong ko na ang magkapatid na Lewis family tungkol dito,
Si Alex Dixon ay matrilocal son-in-law mula sa kanilang pamilya. Wala siyang yaman kumain at uminom ng libre, ibigay mo lang ang pag-aayos ng ointment sa panlulokong ito. Nalabas na ang Race 8. Kapag dumating si tatay mamaya, gusto kong makita kung paano mo ito ipaliwanag sa kanya. Hindi inaasahan ni Renan na magsusumbong ang kanyang kapatid sa kanyang ama. Ang pangit ng ekspresyon niya. Magsasalita pa sana siya, may narinig siyang tunog mula sa sulok. Nakita niyang bumagsak sa lupa ang isang manggagawa sa paglilinis na nasa edad 60. Hinawakan din niya ang display stand sa tabi niya at bumagsak sa sahig. Ang kahon ng gamot sa display stand ay natapon din sa sahig, at ang ointment ay tumalsik sa buong sahig. Kuya Alex, gamot mo, sumigaw si Chen Xiaojiao at mabilis na tumakbo papunta doon. Nakasimangot din si Alex Dixon at sumunod sa kanya. Serves you right, si Ren Feng ay natutuwa sa kanyang kasawian, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa kanyang puso, gusto niyang sundan si Alex Dixon at makita kung gaano siya kamalas. Tinulungan ni Alex Dixon ang naglilinis at nagtanong, ayos ka lang ba? Hindi, ayos lang ako. Nambola ang naglilinis at mabilis na nagpasalamat sa kanya. Tuma-ngo si Alex Dixon at tumingin sa ointment sa lupa. Natamba na ang ointment sa kahon, nag-cross-arm si Ren Feng at tumawa ng malakas. Alex Dixon, ito ang tinatawag na retribution, alam ng langit na ikaw ay gamot sa basura, para maiwasang makapinsala sa mga tao, sinadya nilang sirain ang iyong gamot. Pagkatapos niyang magmura ay bigla siyang umuso at agad na yumuko, naglublob siya ng ointment dito at inamoy yun, pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang ulo at ininom yun. Alex Dixon, ang lakas ng loob mong nakawin ang Renhe Tang's formula ko. Sumugod din si Renan at sinabi sa malalim na boses, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Nagsasalita ako ng kalokohan, galit na tumayo si Ren Feng at iniunat ang kanyang kamay sa harap ni Renan, tingnan mong mabuti, ito ang repairing ointment ng pamilya ko. Natigilan si Renan at nagulat din, ito ay dahil ang pamahid na ito, maging ito man ay ang amoy, kulay, o lasa, ay talagang kapareho ng natatanging lihim na gamot ng pamilya Ren, repairing ointment, kaya lang medyo mas malapot ito. Kuya, sabi ko manloloko ang batang ito, pero hindi ka pa rin naniniwala sa akin, you should believe me now. Hinawakan ni Ren Feng ang kahinaan ni Alex Dixon at agad na umungol, pag nanakaw ng Race 8 ng pamilya ko, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Pagkasabi niyan ay sumigaw siya ng mahigpit, mga tanod, arestuhin ninyo itong magnanakaw na nanggano ng Race 8. Ang mga tao sa exhibition hall ay nagtipon at tumingin kay Alex Dixon na may hitsura ng panghahamak. Ang pagnanakaw ng Race 8 ng isang tao ay isang malaking bawal sa industriya ng pharmaceutical, mababa ang tingin sa kanya ng buong industriya. Higit pa rito, hindi alam ni Alex Dixon ang eksklusibong Race 8 ng ibang tao, ngunit siya rin ay walang takot at dinala ito sa exhibition para lumahok sa exhibition. Ang yabang niya talaga to the extreme, Alex Dixon, nag-effort ka para dayin ang kuya ko. Ang layunin mo ay makuha ang kakaibang sikretong gamot ng pamilya Ren, tama ba? Mabangis ang mukha ni Ren Feng, galit na galit siyang sumigaw, kuya, naakit mo ang isang lobo sa aming bahay, gusto kong makita kung paano mo ipaliwanag ito kay tatay. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, nagkakamali ka, hindi ito repairing ointment, ito ay gamot na binuo ko sa sarili ko. Kalokohan, umungol si Ren Feng, at sinabing, mahigit 20 taon na akong nag-aaral ng medisina sa Ren family, nakikilala ko ang espiritu ng aking pamilya kahit nakapikit, sa tingin mo ba ako ay isang tanga, malinaw na ito ang gamot ng aking pamilya. Laking gulat din ni Chen Xiaojiao dahil nakikita rin niya na halos pareho ang mga katangian ng panggamot ng dalawang gamot na ito. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay mga tao mula sa industriya ng pharmaceutical. Nakita rin nila ang mga pahiwatig at labis na hinamak si Alex Dixon. Truly a scum of TCM, ninakaw niya talaga ang kakaibang medicinal formula ng ibang tao. Ang ganitong uri ng tao ay dapat na umalis sa medikal na mundo. Bakit may halong basura ang klinika ng Shou family, bulag ba si Elder Shou? May ilang security guard na tumakbo, tinuro ni Ren Feng ang ilong ni Alex Dixon at sumigaw, arrest this scum. Anong nangyari? Isang malakas na boses ang pumutol sa mga tao.
Tumingala si Alex Dixon at nakita ang isang lalaking nasa edad 50 anyos, naglalakad siya na may taimtim na mukha, kasunod ang kanilang mga bodyguard. Sumigaw si Renfeng, "Tatay, ang panlolokong ito ay nangunguna kay kuya at ninakaw ang natatanging race eta ng ating pamilya." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang taong namamahala sa Renhe Hall, si Ren Zhenjun. Mabilis na lumakad si Rennan at sinabing, "Tay, tinulungan talaga ni Master Dixon ang kumpanya na bumuo nito. Anong klaseng master siya?" Ngumuso si Ren Zhenjun at pinutol siya ng madilim na mukha. "Rennan, hindi lang may mata ka kundi kumilos ka rin sa sarili mong kagustuhan at ibinigay ang lihim na recipe ng pamilya sa panloloko, hindi ka nababagay sa pamahalaan ng kumpanya. Ngayon, ibibigay mo ito kay Renfeng." Kabanata 203. Tuwang-tuwa si Renfeng at mabilis na sinabi, "Salamat, tatay, talagang pamamahalaan ko ng maayos ang kumpanya, siguradong hindi ako magulo gaya ni kuya." Namutla ang mukha ni Rennan at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang paliwanag. Pero bago pa man siya makapagsalita, sinampal siya ni Ren Zhenjun ng dismayadong mukha. "Rennan, mali talaga ang paghusga ko sa iyo this time. Kung hindi lang sa magkapatid na Lewis family ang nag-leak ng balita, hindi ko malalaman na gagawa ka ng ganyang kalokohan. Hindi mo na kailangang sabihin, umuwi ka na at pag-isipan mo ang iyong mga pagkakamali." Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya, ayaw na niyang makarinig ng kahit anong paliwanag. Nang inig ang katawan ni Rennan, at nasa bingit na siya ng pagbagsak, maging ang kanyang mga binti ay naging malambot. Siya ay gumugol ng 7 hanggang 8 taon sa pagtatrabaho ng husto para sa kumpanya, at nakalimutan niyang kumain at matulog, hindi man lang siya nakahanap ng asawa. Sa wakas, ang reputasyon ng Renhe Hall ay kumalat sa buong bansa. Ito ang kanyang tagumpay, ngunit ito ay biglang inalis, mahirap lang tanggapin. Gayunpaman, hindi rin niya maintindihan kung bakit ang Black Jade Ointment na ipinadala ni Alex Dixon ay talagang kapareho ng repairing ointment ng kanyang pamilya. Hindi kaya naloko talaga siya at ninakaw ni Alex Dixon ang medicinal formula. "Capture Alex Dixon," sabi ni Ren Zhenjun sa malalim na boses. Maghintay, biglang nag-angat ng ulo si Alex Dixon. Malamig na sinabi ni Ren Zhenjun, "Ayoko ng anumang paliwanag." Pagkasabi niya noon tumalikod na siya at umalis. Nang lumingon siya, hindi niya pinansin ang display stand sa lupa, bigla siyang natapilok at bumagsak sa lupa. Sa mga oras na ito bumagsak siya ng mabilis, agad na niyakap ni Ren Zhenjun ang kanyang braso, at ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. "Tatay," nagulat si Rennan at agad na pumunta sa harapan. Si Chen Xiaojiao ay lumapit agad-agad sa kanya at mabilis na tumingkayad para masuri at gamutin siya. Kumunat ang noo niya at sinabing, "May bali ang kanang kamay ni Uncle Ren." Natuwa si Renfeng sa kanyang puso at agad na nagpatuloy na sabihin, "Tay, nakagawa lang ako ng bagong gamot para sa mga bali. Kukuha ako ng magdadala nito ngayon. Ito ay isang gintong pagkakataon na ipinagkaloob ng langit, ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanya upang gumanap." Kailangan niyang makuha ang tiwala ng kanyang ama at sipin si Rennan sa pamilya. Tumakbo ang katulong na may hawak na puting jade jar, agad na kinuha ni Renfeng ang ointment at inilapat sa kanang kamay ni Ren Zhenjun. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad siyang pinigilan, "Hindi mo magagamit ang gamot na ito. Magkakaroon ng side effects." "Alex Dixon, huwag takutin ang mga tao," galit na sabi ni Renfeng, "huwag mong isipin na hindi ko alam na lihim kang nakikipagsabuatan kay Rennan, kung hindi, paano kanya mabibigyan ng race eta, itatanong ko kayong dalawa kapag gumaling na ang mga sugat ni tatay." Maraming tao sa paligid, nakita nila si Renfeng na nagpapakita ng mga nakapagpapagaling na epekto sa pintuan ngayon, at sinisipat nilang lahat si Alex Dixon. Kinagat ni Ren Zhenjun ang kanyang mga ngipin at malamig ding sinabi, "Huwag kang mag-alala sa kanya, lagyan mo muna ng gamot." Hindi niya pinaniwalaan si Alex Dixon, at ngayon ay mayroon din siyang pagdududa tungkol kay Rennan. Naisip niya na ang kanyang panganay na anak ay isang tagalabas, at nagkaroon ng isang lihim na pakikitungo kay Alex Dixon. Hindi may pagtanggol ni Rennan ang kanyang sarili, at alam niyang walang silbi ang anumang sasabihin niya ngayon. Kampante namang ngumiti si Renfeng, at kumpiyansa na inilagay ang gamot sa braso ni Ren Zhenjun,
Pagkatapos ay sumandok siya ng isang kutsara. Ang medicinal paste ay naglabas ng mabahong amoy, halos masuka si Ren Zhenjun, ngunit tiniis niya ito at kinain ang medicinal paste. Walang paraan si Alex Dixon para pigilan ito, kaya sa gilid lang siya maghintay. Pagkatapos lagyan ng ointment, nawala ang sakit sa braso ni Ren Zhenjun, at lumuwag ang mukha niya. Tumingin siya kay Ren Feng na may kasiyahang tingin. Akala niya ay hindi naging matagumpay ang kanyang bunsong anak. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kinabukasan. Tila kaya niyang bawiin ang kumpanya mula kay Renan nang walang pag-aalala at ipapabaya ito sa kanyang bunsong anak, si Ren Feng, upang pamahalaan. Sa anumang kaso, hindi niya nagustuhan si Renan, at palaging nararamdaman niya ay isang tagalabas. Pagkalipas ng ilang minuto, maingat na pinunasan ni Ren Feng ang ointment sa braso ni Ren Zhenjun at sinabing, "Tatay, subukan mong iunat ito." Sinubukan ni Ren Zhenjun na galawin ang kanyang braso, at bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat, "Anong klaseng gamot ito? Parang magkadugtong ang braso ko." "Tay, ito ang bone-connecting ointment na ginawa ko." Tuwang-tuwa si Ren Feng, sinamantala niya ang pagkakataong sabihin, "Tay, nasa research and development pa ang ointment na ito, hindi sapat ang pondo." Napatingin si Ren Zhenjun sa braso niya, wala man lang siyang naramdamang sakit, mabilis na nakabawi ang bali, ito ay hindi kapani-paniwala. Ang pamahid na ito ay talagang makapagpapagaling sa bali, ito ay isang milestone sa medikal na kasaysayan. Kung ang gamot na ito ay ilalagay sa merkado, hindi lamang ito magdudulot ng malaking reaksyon sa bansa, ngunit hahayaan din itong kumalat ang reputasyon ng Renhitang sa ibang bansa at lumawak ito sa isang world-class na higanteng kumpanya ng parmasyutiko. Ang mga tao ay nag-click sa kanilang mga dila habang sila ay nanunood, at sila ay puno ng papuri para kay Ren Feng. Nagpakita ng mukha si Ren Feng ngunit nagpanggap na nagpapakumbaba, "Dad, hindi ako matino noon. Now I think clearly, I must promote the company, limitado ang kakayahan ni Kuya, pero kuya ko pa rin siya, mas pamilyar siya sa kumpanya kaysa sa akin, hayaan mo, siya ang magiging katulong ko. Tulungan niya akong magmaneho at dalhin ang aking mga bag." Tuwang-tuwa si Ren Zhenjun, at tuwang-tuwa siya sa kanyang bunsong anak. Matigas niyang sinabi, "Ren Feng, simula ngayon, hayaan mo si Renan na maging katulong mo, at saka, mag-i-invest ako ng 300 milyon bilang Research and Development Fund para sa gamot." 300 milyon, natuwa si Ren Feng, nabawi niya ng buo ang 200 milyon na nabid niya para sa formula ng gamot, at inagaw pa niya ang mga karapatan sa pamamahala ng kumpanya mula sa kanyang kuya. Mula ngayon, ganap na niyang kontrolado ang kumpanya, at hindi na niya kailangang mag-alala kay Renan. Ang kanyang bunsong anak ay nagtagumpay sa wakas, at si Ren Zhenjun ay labis na nasiyahan. Sa sandaling ito, biglang naging berde ang mukha ni Ren Zhenjun, at lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, kasabay nito, ang kanang braso niya ay biglang nakaramdam ng kirot sa puso. "Tay, ano pong nangyayari sa inyo?" Nagulat si Ren Feng at humakbang pasulong para alalayan siya. Namutla ang mukha ni Ren Zhenjun, tila nabali na naman ang bali sa kanang braso. Nabukol ito, mabilis na naging itim ang kanyang kanang siko at 2 beses na namamaga. Anong nangyayari?" Natarante si Ren Feng at pinagpawisan siya ng malamig. Nasa sobrang sakit si Ren Zhenjun kaya hindi siya makapagsalita, ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel, at siya ay nakahiga sa lupa na kumikibot-kibot. Agad na nag-squat si Chen Xiaojiao upang masuri at gamutin siya. Tumingala siya na may seryosong mukha, necrotic ang kanang siko ni Uncle Ren, mukhang kailangan niyang putulin ito. "Paputol?" Natigilan si Ren Feng, "Hindi ba ngayon lang gumaling na siya? Bakit siya biglang nagkaroon ng bone necrosis?" Ano ang nangyayari? Nang marinig niya ang amputation, nanginginig ang katawan ni Ren Zhenjun at sinabi niya, I don't amputate. Bali lang yun, pero gusto talaga niyang putulin ang kanang kamay. Ito ay sadyang hindi katanggap-tanggap, bilisan mo at tumawag ng ambulansya. Takot na takot si Ren Feng kaya nawalan siya ng sasabihin habang paulit-ulit siyang sumisigaw. Sumimangot si Chen Xiaojiao at umiling, "Masyadong mabilis ang necrosis na ito. Natatakot ako na kapag dumating na ang ambulansya ay kailangang putulin ang buong kanang braso ni Uncle Ren." Laking gulat ni Ren Zhenjun kaya namula ang mukha niya.
halos nakalimutan na niyang huminga. Walang pakialam si Renfeng sa kanyang mukha at nagmakaawa kay Chen Xiaojiao. Ikaw ang apo ni Godly Dr. Shu, mabilis na iligtas ang aking ama. Nang hihinayang umiling si Chen Xiaojiao, patawarin mo ako dahil wala akong magawa. Nakaramdam ng lamig sa puso si Ren Zhenjun at halos mawala ng malay. Ang kabilang partido ay apo ng numero 1 makadyos na doktor sa Nanguang. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay isa rin sa pinakamahusay sa buong Haicheng. Dahil sinabi niya na gusto niyang Putu Dixon pagkatapos ay natakot siya na hindi niya mapanatili ang kanyang kanang braso. Kabanata 204 Tumutulo ang pawis sa noo ni Renfeng. Sa sobrang takot ay hindi niya matukoy kung saang direksyon. Wala namang problema sa ointment niya pero bakit? Napasigaw si Ren Zhenjun sa sakit at hindi na kinaya ang sakit sa braso. Ang sakit na ito ay parang electric drill, buzz sa kanyang bone marrow, ito ay masakit sa puso. Ang itim at lila na kulay sa kanyang bisig ay unti-unti ding umabot paitaas, nagsimula ring maging itim at mamaga ang kanyang itaas na braso. Dahil sa matinding sakit, hindi malinaw ang isipan ni Ren Zhenjun. Ang kanyang buhok ay basang-basa sa malamig na pawis, at ang kanyang kamalayan ay nagsimulang maglaho, ilang salita lang ang naibulong niya. Ayokong putulin, kung mawalan siya ng kanang braso, hindi ba siya magiging pilay? Isang dalubhasa sa negosyo ang naging lumpu magdamag. Mas masahol pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya, marami sa mga nanunood ay mga doktor, ngunit lahat sila ay walang magawa. Nang makita si Ren Zhenjun sa gulat, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng bakas ng awa. Kahit na ang apo ng numero 1 makadyos na doktor sa Nanguang ay hindi kayang pagalingin, at wala silang magagawa tungkol dito. Sumasakit ang kanang braso ni Ren Zhenjun, at wala siyang magawa habang ang itim na sakit ay kumalat sa kanyang buong braso, kinilabutan siya. Kung ang kanang braso ay ganap na necrotic, hindi ba't ang kanyang buong katawan ay magiging itim at maga, hindi pa ba siya mabubuhay? Kumunat ang noo ni Chen Xiaojiao at desididong sinabi, hindi na ako makapaghintay, Tio Ren, kailangan ko agad na putulin ito, kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay mo. Buti na lang at may kumpanya ng medical equipment sa expo, may nagpadala kaagad ng surgical knives, bone saw, hemostatic forceps, at iba pang surgical instruments. Hinawi ni Chen Xiaojiao ang manggas ni Ren Zhenjun gamit ang isang kutsilyo at nakita niya ang kanyang buong braso ay naging itim at namamaga hanggang sa ito ay itim at lila. Walang anesthesia, Tio Ren, tiisin mo muna yan, magtatahi ako ng karayom, para matigil ang pagdurugo sayo. Nang inig ang mga labi ni Ren Zhenjun, nawala na ang lahat ng pakiramdam ng kanyang kanang braso, at ngayon ay ang kanyang buto sa balikat ang sumasakit. Alam din niya sa kanyang puso na kapag hindi niya ito magamot sa lalong madaling panahon, natatakot siyang hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, kinagat niya ang ngipin sa sakit at NGO, gawin mo. Kinuha ni Chen Xiaojiao ang bone saw at malinis na pinutol. Namutla ang mukha ni Ren Zhenjun at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Woof, woof, sa sandaling ito, isang tuta ang biglang tumakbo mula sa labas, ang tuta na ito ay nakapikit, at ang mga forelimbs nito ay itim at lila din. Nakilala ito ng lahat sa isang sulyap, ito ang tuta na ginamit ni Ren Feng upang masuri ang bisa ng gamot sa pintuan. Palihim na nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, natatakot siya na laso ng walang kwentang gamot ang inosenteng maliit na asong ito hanggang mamatay. Ngunit sa hitsura nito, halatang naamoy ng maliit na aso ang panggamot na halimuyak, kaya tumakbo ito papasok. Higit pa rito, iba ang istruktura ng katawan ng aso sa tao, ang mga side effect ng walang kwentang gamot ay mas mabagal kaysa sa isang tao. Dumiretso ang tuta papunta sa karamihan, sa puntong ito, inilabas nito ang dila para dilaan ang medicinal paste na nahulog sa lupa. Agad, sabay-sabay na tumingin sa lupa ang mga tao. Ang lupa ay natatakpan ng itim na puti. Iyon ay ang pamahid na kanina pa ay natambos sa lupa. Ito rin ang pamahid na tinuligsa ni Ren Feng bilang lihim na recipe ng Ren family. Hindi napigilan ni Ren Feng na sampain, sayang, kumain ka pa ng ganitong klaseng gamot sa basura, karapat-dapat kang mamatay. Pinaalalahanan din ni Ren Zhenjun si Chen Xiaojiao, makadyos na doktor, huwag mong pakialaman ang tanggang asong yun, dali-dali akong gamutin.
Sa sandaling ito, ang lahat ay sumigaw sa pagkagulat, matapos dilaan ng aso ang kanilang ointment sa lupa. Mabilis na kumupas ang dark purple na kulay sa forelimbs nito, nabawi din ng nabaling binti ang sigla nito, at sapat na ito para suportahan ang bigat ng katawan nito. Ito ang makajos na gamot, may biglang nagsalita sa crowd. Ngayon lang, ang tuta na ito ay pinahiran ng parehong uri ng gamot tulad ni Elder Ren, hindi ba't matatapos ito na hindi na kailangang putulin ni Elder Ren, may nagdagdag. Nang marinig ito ni Ren Zhenjun, agad niyang tinanong si Ren Feng, itong aso, ano ang nangyayari? Nilunok ni Ren Feng ang kanyang laway at natatakot na sinabi, pagkatapos kong baliin ang binti ng asong ito, ginamit ko ang aming bagong nabuong rejuvenation ointment. Labis na nagulat si Ren Zhenjun, tumingin siya sa ointment sa lupa at hindi makapagsalita. Alam niya na ang kanyang sariling repairing ointment ay hindi man lang umabot sa ika-10 bahagi ng nakapagpapagaling na epekto ng pamahid na ito, lalo na ang muling pagkonekta ng mga buto sa lugar. Bago siya matapos magsalita, nakita ni Ren Zhenjun na malapit nang matapos ang tuta sa pagdila ng ointment sa lupa, hindi na niya ito nahawakan at napahiya sa lupa, gustong dilaan ang natitirang ointment. Ang dumi, mabilis na pinuntahan ni Ren Feng si Ren Zhenjun. Woof, woof, may instinct ang mga aso na protektahan ang kanilang pagkain, nang may makita silang nagtatangkang magnakaw ng kanilang pagkain ay agad nilang kinagat ang braso ni Ren Zhenjun. Paano pa kayang pakialam ni Ren Zhenjun ang mga ito? Ang pagiging nahihiya ay mas mabuti kaysa sa pagiging baldado. Tinulak niya si Ren Feng palayo at inihagis ang aso sa gilid, napahigi siya sa lupa at sinimulang dilaan ang natitirang ointment. Patuloy ang paghawak ng buo na kamay sa ointment sa lupa at ipinahid ito sa kanyang braso. Natigilan ang lahat, ang namamahala sa Renhe Hall, na karaniwang at makapangyarihan, ay dumaila na ngayon sa lupa na parang mataas na aso. Nang muli silang tumingin kay Alex Dixon, na puno ng respeto ang kanilang mga mata, ito ang tunay na makajos na doktor. Nais ni Renan na humihingi ng awa sa ngalan ni Alex Dixon, ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Ren Zhenjun, napabuntong hininga na lamang siya. Sa sandaling pumasok ang ointment sa kanyang bibig, biglang naramdaman ni Ren Zhenjun ang malamig na sensasyon sa kanyang braso, at agad na nawala ang sakit. At ang kanang braso niya na naging itim at namamaga ay mabilis ding nawala sa bilis na nakikita ng mata. Wala pang 5 minuto, bumalik na talaga sa dati ang kanang braso niya na namamaga na parang trotters ng baboy. Maliban sa ilang sakit, wala man lang naramdamang sakit ang kanang braso niya. Natigilan si Ren Zhenjun, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Natigilan din si Ren Feng, at nakatali siya sa dila. Tahimik ding nanood ang mga tao, shock, ito ay simpleng shock. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala na ang nakapagpapagaling na epektong ito ay talagang napakahimala. Maingat na kinuha ni Ren Zhenjun ang huling piraso ng medicinal paste na naiwan sa lupa at bumulong. Alex Dixon, hindi, Master Dixon, ano nga ba ang medicinal paste na ito? Casual na sabi ni Alex Dixon, di ba ngayon lang ako nagpaliwanag, hindi ko alam ang race eta ng Ren family, dahil ang repairing ointment ng Ren family ay ako ang nag-concoct, at ang Black Jade ointment ay ako rin ang nag-concoct, pareho ang amoy ng dalawa. Ngunit magkaiba ang epekto ng gamot. Sa oras na ito, mapait na ngumiti si Renan at sinabing, "Tai, gusto kong sabihin sa iyo ngayon na tumulong si Master Dixon na pahusayin ang formula ng repairing ointment, tingnan mo." Pagkasabi nun ay naglabas siya ng isang box at inabot kay Ren Zhenjun. Isang beses lang naamoy ito ni Ren Zhenjun, at agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Ang kahon na ito ng pinahusay na repairing ointment ay ilang beses na mas masama kaysa sa Ren family's repairing ointments. Gayunpaman, hindi rin ito naabot ang epekto ng muling pagdikit ng buto sa lugar. Sa madaling salita, ang Black Jade ointment ni Alex Dixon ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga panggamot na katangian ng repairing ointment, hindi naman magka-level ang dalawa. Kung ikukumpara sa kanyang Black Jade ointment, ang repairing ointment ng kanyang pamilya ay nararapat lamang na tawaging dog skin ointment. Kabanata 205. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng pamahid ay parang langit at lupa. Si Ren Zhenjun ay nakonsensya at nagsisi,
ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Master Dixon, ngayon lang ako nagkasala sa iyo, sana mapatawad ako ni Master Dixon sa pagiging tanda ko, pero nagkamali ako sa iyo, kasalanan ko talaga. Ang kanyang bibig ay puno ng puti, at siya ay nasa isang malungkot na kalagayan, gayunpaman, matagal na siyang nasa mundo ng negosyo, kaya mabilis siyang kumalma. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya ng mataimtim kay Alex Dixon at hindi bumangon ng matagal. Napabuntong hininga ang karamihan sa paghanga, ang kilalang kumpanya ng Renhe Tang, ang presidente, ay talagang ibinaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa isang ordinaryong binata sa harap ng lahat. Dad, your status is precious, paano ka hihingi ng tawad sa ganyang tao? Galit na sigaw ni Renfeng. Dahan-daang bumangon si Ren Zhenjun at bigla siyang sinampal, sumigaw siya ng malakas, Evil Son, kung hindi dahil sa ointment ni Master Dixon, natakot ako na nakapasok na ako ngayon sa morgue, humingi agad ng tawad kay Master Dixon. Mabilis at mabigat ang sampal, si Renfeng ay sumuray-suray ng ilang hakbang at muntik nang mahulog sa lupa. Tatay, dumudugo ang bibig ni Renfeng dahil sa sampal, panik niyang paliwanag, it must be. Oo nga pala, dapat gumana ang ointment ko, manloloko si Alex Dixon, nagkataon lang. Matiim na tinitigan ni Ren Zhenjun si Renfeng at galit na sinabi, hindi kita tinanong, sabihin mo sa akin, anong lason ang inilapat mo sa akin? Hindi ito lason, natarante si Renfeng at mabilis na sinabi, ito ay isang banal na gamot na ginugol ko ng 240 milyon para bilhin. Sa isang iglap, napagtanto niyang nailabas niya ang impormasyon at mabilis na itinikom ang kanyang bibig, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hamak na nilalang, galit na galit si Ren Zhenjun kaya nanginginig ang buong katawan niya. Di ba sabi mo gamot ito na ikaw mismo ang bumuo? Ako, sa sobrang takot ni Renfeng ay nanginginig siya, hindi man lang niya masabi ang isang kumpletong pangungusap. Isang sarkastikong boses ang nagmula sa karamihan. Hehe, akala ko lumang brand ang Renhe Tang, pero hindi ko inaasahan na bibilhin niya lahat ng Race Eta. Iniisip ko kung sino ang mayamang bumili ng gamot kagabi, siya pala ang young master ng Renhe Tang. Gusto pa niyang bilhin ang mga formula, may isip kung gaano basura ang tinatawag na mga secret formula ng Renhe Tang. Talagang nahulog sa iyong mga kamay ang reputasyon ng kumpanya. Ikaw na hindi karapat-dapat na anak, galit na galit si Ren Zhenjun. Nagpadala siya ng isang sipa gamit ang kanyang puso, dahilan para mapaupo si Renfeng na paralisado sa lupa. Medyo natarante si Chen Xiaojiao at sinabing, tama yan, logically speaking, ang medicinal herbs na mahigit 200 million ay nasubak na Master of Medicine, paano ito magiging lason? Sinabi ni Alex Dixon, iyon ay dahil ang mga nakapagpapagaling na epekto ay masyadong malakas at kulang sa gamot, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi makakatiis nito. Sa simula, hindi niya kailangan alang ang gastos, at sinunod lamang ang pamamaraan ng walang kamatayang gamot upang makagawa ng medicinal paste, bagamat kalahati lang ang ginawa niya, hindi pa rin nakayanan ng mga ordinaryong tao ang mga katangiang panggamot. Nagdududang tanong ni Chen Xiaojiao, paano mo nalaman? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, dahil ang gamot na nabili sa halagang 240 milyon ay ginawa ko rin. Pagkatapos ng isang pause, bigla siyang nagdagdag ng isa pang tanong, pero may depekto ang gamot na yan, kaya itinapon ko sa mga imburnal at nabahira ng maraming maruruming bagay, kaya pala ang bango ng amoy, hindi ko ini-expect na ma-auction pala. Laking gulat ko rin, ipapaalala ko lang sana kay Boss Ren na may side effects, pero sa kasamaang palad, hindi ito na-appreciate ni Boss Ren. Ang mga imburnal ba sa likod ng bulwagan ng gamot ng Show Family, umirap si Chen Xiaojiao, iyan ang mga imburnal sa banyo, puno ito ng tae at ihi. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at awkward na tumingin kay Ren Zhenjun. Bagamat hindi natapos si Chen Xiaojiao sa pagsasalita, malinaw din itong narinig ng mga naroroon. Napakapangit ng ekspresyon ni Ren Zhenjun at halos masuka siya. Hindi nakakagulat na kakaiba ang amoy ng medicinal paste, may amoy ng dumi na nahalo sa halimuyak na panggamot, kanina pa pala nababad sa dumi. Marami rin ang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, gusto nilang tumawa ngunit hindi sila naglakas loob.
Ang amo ng Ren Hitang ay talagang nang-agaw ng pagkain sa mga aso at kumain ng dumi ng hindi direkta. Kung ito ay kakalat, ito ay marahil ang nakikitang biro ng taon. Si Ren Zhenjun ay labis na nagalit sa kanyang puso, inilabas niya ang kanyang galit kay Ren Feng at sumigaw na may malungkot na mukha. Bakit ang pamilya Ren ay gumawa ng isang halimaw na katulad mo? Mula ngayon, hindi mo na pinapayagang gumawa ng hakbang sa kumpanya. Mula ngayon, ang lahat ay nasa kontrol ng kapatid mo sa ilalim. Tatay, bumagsak si Ren Feng sa lupa na parang nabali ang kanyang mga buto. Hayagan at palihim niyang pakikipag-away kay Ren Nan, at nakuha rin niya ang suporta ng kanyang pamilya, isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpapaalis kay Ren Nan sa kumpanya. Pero ngayon, siya pa talaga ang pinalayas, nang makitang nahihiya ang kanyang ama, nagmamadaling humakbang si Ren Nan para maayos ang mga bagay-bagay. Dad, tinulungan ni Master Dixon ang Ren family na gumawa ng repairing oint, dapat natin siyang pasalamatan. Siyempre, bumaba na rin ang hagdan si Ren Zhenjun, nag-isip siya sandali at sinabing, Master Dixon, salamat sa pagtulong mo sa amin ngayon, lubos ang pasasalamat ng Ren family. Gagamitin ng Ren family ang repairing ointment bilang pinakamahalagang strategic plan para sa taong ito, at mag-invest ng 100 milyon para sa buksan ng market. Kapag nasa market na ang repairing ointment, gusto kong bigyan ka ng 20% ng shares. 20%, ang karamihan ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga mata ay puno ng inggit. Ang pamilya Ren ay talagang mapagbigay, 20% ng bahagi ng gamot ay 20 milyon. Ang taunang dibidendo lamang ay hindi bababa sa 10 milyon. Sa paghiga pa lang, tataas na ang yaman ni Alex Dixon. Isa lang itong gintong laryo na nahulog mula sa langit. Malumanay ang ekspresyon ni Ren Zhenjun, at may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Napagpasyahan na rin niyang gumawa ng isang malaking hakbang, dahil ngayon lang ay masyadong awkward, kailangan niyang guluhin ang mga tao at hugasan ang nangyari. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ren Zhenjun nang makita niyang bumulalas ang mga tao sa paghanga. Kahit na ano, ang pamilya Ren ay mayaman. Sa sandaling ito, mukhang nahihiya si Ren Nan. Nag-aalangan niyang sinabi, Tatay, sa totoo lang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malakas. Bakit mo tinatago? Sigaw ni Ren Zhenjun. Masasabi lang ni Ren Nan, Dad, actually nakapag-invest na si Master Dixon ng 1 billion para i-develop ang repairing ointment. Kung mag-invest ka ng 100 million, meron pa siyang 70% na shares. Ano? Nagulat si Ren Zhenjun at matagal na hindi nakabalik sa kanyang katinoan. Tila may hanap si Ren Feng sa kanya at tumawa ng malakas, 1 bilyon, kuya, tingnan mo ang kanyang mga punit na damit, wala pang 500 yuan ang mga yon, siya ay lubos na isang mahirap na tao, sa tingin ko ay mahihirapan siyang kumuha ng 100 milyong yuan. Si Ren Zhenjun ay nag-alinlangan din, magsasalita pa sana siya nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Pinandilate niya si Ren Feng at kinuha ang kanyang telepono para tingnan, agad siyang na-freeze sa lugar na parang tinamaan ng kidlat. Sa telepono ay isang abiso mula sa bangko, mayroong mahabang string ng 0, ito ay 1 bilyong cash. Natigilan si Ren Zhenjun, nanginginig tuloy ang kanang kamay niya na nakahawak sa phone. Si Ren Feng, na nasa tabi niya, ay mariing pinaikit ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala. Nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan, hindi siya makapaniwala. Paano magkakaroon ng 1 bilyong yuan ang netong halaga ng isang dukha na nakasuot ng mga kalakal sa kalye? Ang mga tao sa paligid ay nagsisiksikan din sa kanya, at silang lahat ay namangha. Ito ay 1 bilyon, kahit na ang pinakamalaking tao sa Haicheng, ang Li family, ay nagkaroon lamang ng netong halaga na 5 bilyong yuan. Ang lahat ng asset ni Ren Hetang, kasama ang mga nakalistang share, ay hindi hihigit sa 6 na bilyon. At si Alex Dixon ay casual na naglabas ng 1 bilyon, na para bang bumibili siya ng gulay sa isang palengke ng gulay. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalaki ang kanyang background. Hindi na naglakas loob si Ren Zhenjun na tingnan si Alex Dixon, siya ay labis na natakot sa kanyang puso. Alam na niyang hindi ordinaryong tao si Alex Dixon, ang kanyang background ay hindi maisip. Magalang na tanong ni Ren Zhenjun, Master Dixon, taga Jing City ka ba?
Ang apelyido ng taong ito ay Dixon. Nagkaroon din ng pamilyang Dixon sa Jing City. Hindi lamang ito sumangkop sa tatlong nangungunang posisyon sa pambansang listahan ng pinakamamahal na tao, ngunit mayroon din itong napakalakas na pamilya. Mayroong mga tao mula sa pamilya Dixon sa itaas na antas ng lahat ng mga kaharian. Hindi ito isang bagay na maaaring tingnan ni Renhet Ang, si Alex Dixon kaya ang tagapagmana ng Dixon family. Abangan ang susunod na kabanata.